What's up and welcome back mga kawiti. So grabe, ang tagal natin nawala. 5 days since we've updated. So May 9 yung last ko. Pero guys, hindi ko naman kayo iniwan sa ere. The last time that I updated is here siya. So nung nakita kong pabalik-balik lang siya, umabot siya ng 105 hanggang and then bumaba ng mga 102. Ano to? Wait, check ko. 101. So, ayan, pabalik-balik lang siya dyan. Pero guys, sa nakikita natin, medyo sumasalo pa rin ang downtrend momentum. Pa-uptrend pa rin ng 4 hours na. Pero dun sa daily, medyo downtrend na siya. So, itong guys, ang 4 hour, natin yan time frame. So, pag linipat niya sa daily, pababa na siya. So, there's a possibility na balikan niya tong mga fair value gap niya. So, ang nangyari guys kasi sa trade war between China and US, medyo nananalo na ang US kasi ang China is collapsing na, nagsasarado ng mga factory. They are already on the corner na. So, their real estate is also collapsing. So, real estate bubble na sila kasi no more people in China are willing to spend money. No jobs, no money to spend. So, let's see how will this collapse. So, guys, sa coins.ph, Philippine Peso, ganun pa rin. 5.7, bumaba siya. Nasa 5.8 na. Pero grabe, isipin nyo guys, magsi 6 million na siya. Ano bang klaseng asset to, di ba guys? Isipin nyo from 5.2. Dito lang yan, mga last week lang. Tapos ngayon, nasa 500,000 ang inita. So, ito lang guys ang advice ko. Not financial advice kasi syempre, your money, your problem yan. Pero yun nga, this is a asset that hedge inflation. Better than real estate, better than any business, So mga iba nag-shift na part of their business strategy is, so anyway, a quick reminder from the Witsa channel guys. Ang goal naman natin is to be not stressing about money. So ngayon guys, normal lang naman stress tayo kasi we're just starting to trade. But eventually, if we master or sakaling bigyan tayo ng wisdom ni Lord na maging okay dito sa trading. So anyway guys, post nyo na lang tapos kanyo yung para makapag-download kayo ng coins.ph, the #1 crypto in the Philippines.